Nagtamo ng tig-dalawang tama ng bala ng baril ang nawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen ay sa resulta ng otopsiya ng NBI. Ang PNP kinumpirmang dalawa sa mga persons of interest sa kanilang pagkamatay, awol ng mga pulis. Mula sa Tarlac, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Pia Ivan, binaril nga muna bago inilibing dito sa quarry site sa Capas, Tarlac ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang Israeli boyfriend. Yan ang lumabas dun sa autopsy ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga labi. Tig-dalawang tama ng bala ng baril ang tinamo ng magkasintahang Geneva Lopez at Yitzhak Cohen bago inilibing sa liblib na quarry site sa Capas, Tarlac. Si Lopez, kinamatay ang tama sa likod. Ang bala, tumama sa kaliwang baga bago tamaan ang kaliwang ugat sa puso at lumabas sa kanyang kaliwang dibdib. Binaril din siya sa kaliwang hita dahilan para ma-fracture ito. Ang slug naiwan pa sa kanyang kaliwang binti. Si Cohen harapang binaril sa kaliwang dibdib. Ang bala tumama sa kanyang kaliwang baga. May isa pa siyang tama sa kanyang kilikili. Sa babae may nakuha kaming slag to be submitted to the ballistic examination. Ang DNA naman ay ang SOCO ang nag-conduct at I don't know the result yet. Pero so far, mga 99% ay yung dalawang bangkay ay yung hinahanap natin. In-identify na ng family. So far, nakilala ng family sa kanilang mga kasuotan at tatak sa katawan. Bago mahukay ang mga labi, sinalakay ng mga otoridad kahapon ang bahay ni Elias Brandon, ang real estate consultant na huling kinatagpo ng magkasintahan. Sa bisa ng search warrant, hinalugog ang bahay at nakuhanan siya ng baril at granada. Sabi ng kanyang misis, hindi kanila ang mga nakuha. Isa pang person of interest ng mga pulis ang inaresto rin kahapon matapos makuhanan ng mga armas. Napag-alaman po natin na awol na pulis po ito na na-dismiss po noong February 2020. So, isa po siya doon sa inaresto po natin kahapon ng madaling araw po. At isa pa pong awol na pulis na na-dismiss naman po noong 2019 po. Nakasuhan na po ito for violation of 10591 at RA 9516 po. Malamang may kinalaman ito, no, dahil sa lumalabas sa ginawang ng ating kapulisyahan doon, nilabas ng mga testigo at tinuro nga itong libingan na ito. Opo. Dito sa Tarlac. Matipid sa impormasyon ng mga otoridad sa takbo ng investigasyon at sa tunay na motibo sa krimen dahil nagpapatuloy pa ang kanilang operasyon. May nakikita na po tayong clear indication kung bakit humantong sa pagpatay po nitong dalawang biktima. Pero ma'am, tukoy na po ba natin kung sino po yung mastermind dito? Kasama po yan ma'am, doon sa ginagawa po natin case build-up, meron na po tayong indikasyon na alam na po natin kung sino po yung pinakautak po dito sa nangyaring pagpatay po sa dalawang biktima po. Maraming salamat, Salima Refran. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.